May laban kung ituturing ng prosecution panel ang mga ebidensya at testimonyang inilatag laban kay Vice President Sara Duterte, kaugnayan sa grave threat nito sa Pangulo. Ngayon, ang huling araw sa pagtalakay sa pagbabanta ng ikalawang Pangulo kung saan nagsilbing witness ang National Bureau of Investigation o NBI Director na si Melvin Matibag. Narito ang report ni Criza Lopez. Ngayong araw ng Miyerkules, ang huling araw na tatalakayin sa impeachment court ang 4th article of impeachment ni Vice President Sara Duterte na may kaugnayan sa grave threat ng bise laban sa Pangulo. At kahapon, naipresenta ng prosecution ang huling testigo na si NBI Director Attorney Melvin Matibag. Pahayag ni House Prosecution Panel Legal Spokesperson Attorney J. Tolosa, nirerespeto nila ang otoridad ng impeachment court at kinikilala ng prosecution ang kakayahan nitong magdesisyon. Giit ni Tolosa, malaki ang kanilang tiwala sa mga dokumento at testimonya ng mga testigo na nailatag kaugnay sa grave threat. Malaki ang tiwala namin at kumpiyansa sa ebidensya na naming nailatag na paukol dito sa grave threats. Again, at this point, wala nang katanungan kung totoo ba itong video na napanood na by this time ng lahat ng tao na siguro dito. Sa unang siyam na araw ng impeachment trial ni Duterte, nakatutok ito sa pagbeberipika ng mga video kaugnay sa pagbabanta niya sa buhay ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., First Lady Liza Araneta Marcos at dating House Speaker Martin Romualdez. Matatandaan na unang isinalang sa witness stand ang senior agent ng NBI Cybercrime Division na si John Mark Calilong na siyang nag-record ng press briefing ni Duterte noong November 23, 2024 at siyang naatasan na imbestigahan ang mga banta ng bise sa naturang press conference. Sumunod na isinalang ang dating hepe ng NBI Cybercrime Division at kasalukuyang BARM Regional Director na si Attorney Jeremy Lotok na siyang nanguna sa investigasyon ng grave threat video ni Duterte at panghuli si NBI Director Melvin Matibag. Maaalala rin na inalis ng prosecution sina Chief of Staff Lawyer Zulaika Lopez at House Legislative Security Bureau Executive Director Captain Belinda Bello bilang mga testigo. Giit ni Tolosa, malinaw anya sa publiko kung saan ginawa ng bise ang pag-amin na mayroon na siyang kinausap na hitman para patayin si Duterte. Gayun din ang malinaw na dahilan ng NBI na hindi isolated event ang grave threat umano ng bise dahil hindi lamang isang beses nagbanta ang opisyal laban sa buhay ng presidente. No, may pattern of pattern of violence na nakita, no, both in actions and in words. At patukoy dito sa naging salita niya, consistent siya, no, even before that November 23 video. Ayon kay House Prosecution Member at One Rider Party List Representative Ramon Gutierrez, nakuha na ng prosecution ang mahalagang impormasyon para mapatibay ang kanilang mga ebidensya. Evidence has already established all the points that the prosecution needed to establish. In fact, not just the witnesses and the indirect, dahil during cross, some points were already made. Muling humarap si Matibag sa impeachment court bilang pagpapatuloy ng kanyang testimonya kaugnay sa 4th article of impeachment. Nakatakdang isunod ang 1st article of impeachment na may kinalaman sa umano'y maling paggamit ni Duterte ng confidential funds. Para sa Euro TV News, Criza Lopez, sumasaludo sa bawat Pilipino.